Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Away Mix Videos. Ngayon po, ang topic po natin ay bakit nga ba, no? Bakit nga ba yung mga tao, mga nagsisiyasat, no? Yung mga scientists na nagsisiyasat dito sa mundo natin, parang paulit-ulit nilang sinasabi pag may natutuklasan silang bago na magre-rewrite sila ng history, no? Ituturo nila yung una nilang natutunan pagkatapos later on malalaman nila na mali pala yun, no? At malimit po yan sa kung papaano po nagsimula ang ating daigdig, no? Contradict sa Biblia, sinasabi po sa Biblia, kung kukumputin po kasi natin yung taon na lumipas, no? Mula ngayon, sa panahon ngayon, no, paatras tayo, no, papunta sa panahon na ni Kristo, ang kanyang pagkamatay, no? Almost 2,000 years po ang lumipas, or 2,000 mahigit, no? 2,000, o sabihin na natin 2,000 to 2,500 o 2,000 to 3,000 years. Nasa mga ganyan pong taon. So, kung mula naman sa kapanganakan ni Jesus o yung Jesus Christ era, no, hanggang kay Eva at Adan ay almost 5,000 years, no? Kung ito total po natin yung mula sa era ni Jesus Christ, papunta doon kay Adan, pabalik, kung ito ay nasa 5,000 to 7,000 years, plus i-add natin yung 2,000 years mula sa panahon natin ngayon, papunta kay Jesus Christ, ay parang nasa 9,000 years. Or 10,000 years. Kung lalaruin natin yung mga taon na yan, parang ang ating mundo ay, yung history ng ating mundo ay umaabot lang sa 7,000 to 10,000 years, or nasa mga ganyang edad, no? Or 8,000 to hanggang 12,000 years. O sabihin na natin 15,000 years. Pero mukha pong hindi millions of years ago na sinasabi ng mga science, ano? Millions of years ago, nung mula ng likhain itong ating daigdig, no? Binibigyan lang natin ng konting explanation yung sa pagitan ng sinasabi ng Biblia at ng science, no? Bakit nga ba ang science nagtuturo sila ng mga bagay na hindi naman sila sigurado? Ano? Yun lang ang aking tanong. Tapos pag may nakakatuklas sila ng bago, nagre-rewrite sila ng history. So, mali pala yung naituro nila noon. At ito pala ang tama. Marami ang naniwala doon sa Charles Darwin na yung tao mula sa unggoy nag-evolve, ano? Bakit mayroong mga unggoy pa rin ngayon? Mayroon pa rin mga gorilla at mayroong mga tao. Kasi kung nag-evolve nga talaga ang tao mula sa unggoy, wala na po sanang mga unggoy ngayon. Although may nagsasabi na binawi daw talaga ni Charles Darwin bago siya mamatay ang teoryang ito, na mukhang na-infect niya na yung mga kaisipan ng marami na ang tao nga mula sa unggoy. Pero ang totoo, hindi po talaga ganon. Ang tao po ay binigyan ng Diyos ng talino para alamin yung mga bagay-bagay, ano. In fact,
yung sa Genesis, no, na inilapit ng Diyos yung mga hayop kay Adan para pangalanan ito, hanggang ngayon po, yung mga bagay na yan ay nakikita natin sa panahon ngayon. Ang tao ang nagpapangalan sa mga hayop. Pag may mga bagong tuklas, pinapangalanan po yan ng mga scientist natin ngayon. Ang science po ay talagang, ako, humahanga po dyan. Buruin mo, ang tao ay nakakarating na at nakakalipad, na dati hindi. Nagagawa nila ang pinaka maliliit na microchip na halos hindi na nakikita ng mata. Diba? Sa cellphone. Yung mga bagay na yan ay talagang para sa akin napaka-imposible, pero nangyayari, posible. Nakakapunta na ang tao sa buwan. Meron pa nga hindi mga naniniwala dyan, pero ang totoo, talagang may mga nakapunta na sa buwan at marami na, marami na pong beses, marami ng mga astronaut ang nakapunta dyan, hindi lang si Neil Armstrong. Hindi lang po yan masyadong inilantad sa media, pero marami na po sila. Yang bahagi ng science na yan, para sa akin, yung pag-angat ng teknolohiya, yung paggagawa ng mga robot, yung mga bagay na yan, talagang bibilib ka sa talino ng tao. Pero magtataka ka, bakit ba pagdating sa mga nakaraan, yung papaano nilikha ang ating daigdig, at sa future ay hindi po yan maarop ng tao. Hindi ba? Hindi natin maisip kung ano yung mangyayari, at hindi natin totoong nalalaman kung ano ba yung mga nangyari noon, na hanggang ngayon ang mga scientists pinagtatalunan yan. In fact, may mga scientists na naniniwala, ang tawag sa kanila yung mga young earth believer, na ang ating daigdig nga daw ay nagsimula sa around 10,000 years ago lang. At merong mga evolutionist, mga scientist na naniniwala naman sa millions of years, yung mga Big Bang theory na yan. Pero kathang isip lang po talaga nila yon, meron kasing nagsasabi, kung pagbabatayan natin ang Biblia, na ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lang sa Panginoong Diyos. Iba kasi ang panahon ng Diyos sa panahon ng tao. Doon pa lang po, pwede na nating sabihin ang unang araw ay 1,000 taon. So, kung 6 na araw ginawa ng Diyos ang ating daigdig, ito ay nangangahulugang 6,000 taon. Pero pwede rin pong literal na 6 na araw lang. Meron po kasi akong video ginawa noon tungkol dyan. At may nag-comment po. Pinatunayan niya na ang pagtubo ng puno ay hindi tatagal ng daang-daang taon bago ito tumubo o lumaki yung mga matatayog na troso. Pwede nga naman palang ang isang puno ay tumubo sa loob lang ng isang araw. Ito po ay nangyari sa panahon ni Jonas, nung siya ay nagtampo siya sa Diyos kasi yung pumunta siya sa Ninive, ayaw gunawin ng Diyos yung isang lugar doon, na dapat parurusahan niya. So naghintay si Jonas doon sa isang tabi, tapos mainit. So tumubo yung puno sa loob lang ng isang araw,
sa kanya para liliman siya. Di ba? Alam kung kayo'y Kristiyano at nagbabasa kayo ng Biblia, alam niyo po ito, no? Yung kwentong ito. Sa loob ng isang araw, tumubo ang punong iyon. At nabulok din yung punong iyon. Pinakain yon sa mga insekto, no? At nagalit nga si Jonas doon. Yung kwentong pong yon ay nagpapatunay na kayang patubuin ng Diyos ang puno sa loob ng isang araw. At sa Panginoon, wala pong imposible sa mga kaya niyang gawin o lalangin. Wala pong imposible. Kaya, maaaring ang paglalang ay nangangahulugang literal na 6 na araw lang. No? Or maaari din 6,000 taon. Dahil may sinasabi na ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lang yan sa Diyos. Ano? Kaya naman, yan yung mga, ito yung mga tinatawag natin, mga factors na maaaring hindi tayo sigurado. No? Pero, bakit nga ba? Bakit nga ba walang nakakaalam ng mga nakalipas? Binigyan lang tayo ng clue doon sa 6 na araw na lalangin ang ating daigdig. Pero sa totoo, wala pong makasisiguro kahit sinong tao kung papaano nilalang ang lahat ng bagay, no, mula sa wala. Diba? In fact, hindi nga maipaliwanag ng science kung papaanong ang lupa ay nalalang sa pamamagitan ng tubig. Nasa Bible po yan. No? Dapat inaaral ng science yan. Nasa Bible yan. Ang lupa nilalang sa pamamagitan ng tubig. Meron po yan. Nasa Biblia po yan. At ito po yung verse na yan. Yan po. Ngayon po, sagutin natin yung tanong. Kasi makikita po natin sa Biblia. Bakit nga ba? Wala tayong alam sa nakaraan. At kahit na anong pag-aaral natin gawin, ay hindi natin ito matiyak. No? Palagi tayong nagkakamali. Hindi rin natin malaman. No? Wala rin tayong idea sa parating. Ngayon, ito po yung ating sagot sa Biblia. Basahin po natin. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. No? Ang tao pala ay hindi binigyan ng pagkaunawa, no? Sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula. Naguguluhan. Kaya tayo naguguluhan kung papaano nilikha ang daigdig. Hanggang dun lang ang knowledge ng tao kahit paanong gawin natin. Limitado ang ating kaalaman. Kahit hanggang sa wakas. Diba? Hindi natin alam ang magaganap. Bagamat alam natin tayo ay may tinatawag na ang mga Kristiyano kasi naniniwala sa kung ikaw ay nanalig sa ating Panginoong Jesus o Yeshua, Messiah, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay dadalhin sa isang bagong langit at lupa. Pero kung papaano ka magwawakas ang buhay mo, hindi mo yan alam. Kung papaano ba mawawasak ang mundong ito, o baka mawawasak lang ang buhay ng sangkatauhan. Hindi natin alam. Kasi dahil sa bersikulong ito, maliwanag po ito. Diba? Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. Tama naman. Kahit yung nakaraan gusto nating alamin yung parating. Diba? Binigyan ng
Ngunit, hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. No? At ito yung dahilan. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Tama po yun. Kung hindi mo kasi alam yung paano ka nagsimula, ang tao, hindi mo alam. At hindi mo alam kung saan ka patungo. Mananatili ang takot mo sa Diyos. Kasi kung alam mo yan, ay para ka ng immortal. Kung alam mo yan, malalaman mo rin kung paano umiwas sa kamatayan. Kung malalaman mo ang kinabukasan. Yan po ang dahilan, at ito po ay sinishare ko lang po sa inyo bilang karagdagang kaalaman po, na wag po nating lampasan sana yung kaalaman na ibinigay ng Diyos, yung wag tayong magturo ng hindi naman tayo sigurado. Wag tayong lumabis sa kaalaman na hanggang saan lang tayo nililimit. At mas maganda siguro itong salita ng Diyos, itong Biblia, dito na lang tayo bumase. Pag-aralan natin ito, although maraming mga scientists na binase nila ang lahat ukol dito sa Biblia. Tingnan niyo po sa Google yung Science and the Bible. Maraming scientists na naniniwala pa rin sa sinasabi ng Biblia at tumutugma po yung kanilang pag-aaral ayon sa nakasulat dito sa Biblia. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.